Sabi nila pag maulan daw yung panahon, cuddle weather daw. Pero sa aming mga nanay, walang weather yan, maglilinis ka pa rin talaga. Kung uunahin natin yung cuddle na yan, walang mangyayari sa atin, manggigitata tayo. Kagaya na lang dito sa baba ng bahay namin na wala talagang katapusan yung kalat. Pakatidami kaninang tanghali lang malinis yan, pero pagbaba mo ng gabi, ayan, ganyan na agad yung itsura niya. Dami talaga ng lilinisin mo, hindi mo na alam kung ano pang uunahin mo. Kagaya niyan, hawak ko na yung walis kanina, pero nakita kong nilalanggam yung bar counter, kaya naman iyon na muna yung una kong pinunasan. Dito sa amin, grabe talaga yung alikabok kasi nga yung aso ay pabalik-balik. Madalas tuloy, nagsasawa na talaga akong maglinis. Pero wala naman akong choice, ginusto nating maging nanay. Sunday to mga mi at nasa taas na nga yung mga anak ko. So ako na lang yung tao dito sa baba. Kaya naman eto, sinipag na akong maglinis. Kapag naglilinis kasi ako, gusto ko ako lang yung tao. Parang mas tinatamad ako kapag ang daming taong dumadaan-daan. Pati nga itong headband ko, ayan, napaglaruan din ng bata. Kaya naman nakuha ko pa sa ilalim ng set. Diyos ko. Mabuti na lang din pala nung mga oras na yan, nagising yung kapatid ko, kaya naman siya na rin talaga yung inutusan kong magmap. Hindi pwedeng hindi tayo magmamap mi kasi nga nanlalagkit talaga yung sahig na to. After noon, itong mga hugasin naman yung hinarap ko kasi mas masarap talagang matulog kung alam natin wala tayong naiiwang gawaing bahay. Hindi ko pa rin talaga napagdidesisyonan kung tatanggalin ko na ba yung luma kong pingganan at ito na lang talaga yung gagamitin ko. Hindi kasi kasya dyan yung malalaking plato namin. Pero kasi nasisikipan na rin talaga ako sa lababo, kaya naman nabebetan ko na tuloy yung ganyang pingganan. Wala pa tayong pampaayos ng kusina mga mima ko, kaya naman tiis-tiis na muna talaga tayo. Kung ano na lang muna yung nandyan, kesa naman magipit tayo ng bonggang-bongga. Diyos ko. Past 12 AM na nga pala yan, tapos si Kenji pabalik-balik na rin sa akin kasi nga gusto niya na nga daw matulog. Kaya naman kahit hindi pa to ganun kalinis, eto umakyat na muna kami dahil kailangan ko na nga patulugin itong bunso ko. Naiwanan pa tuloy yung isang hugasin na kawali. Nung nakatulog na si Kenji, naalala ko, hindi pa pala ako nagpaplansya ng uniform ng ate Yesha. Naghihintay-hintay kasi ako kung masususpend ba yung klase nila kasi nga meron na rin mga lugar na nag-post na suspended na nga daw doon sa lugar nila. At yung nangyari nga, napuyat lang ako kakahintay, kaya naman eto, magpaplansya na rin talaga ako ng uniform ng ate. Alam nyo naman mga mima ko, meron talagang lugar na waterproof yung mga bata, kaya naman eto, mag-ready pa rin tayo. Mabuti na nga lang din nakapaglinis si Ate Yesha ng kwarto niya, kaya naman diretso plancha na lang din ako. Pinlansya ko na lahat ng uniforms niya, yung pampiin na lang talaga yung naiwan. Antok na kasi talaga ako nito, 2 AM na to, Diyos ko, pumipikit na yung mata ko. Tapos pagising ko nga kanina, sinabi ni Ate Yesha na wala daw silang pasok.